Merimon, kamusta ang naging pagharap dyan ni Pastor Apollo Quiboloy? Yes, Papu Mamo. Nandito kasi tayo ngayon sa QC Regional Trial Court, yung Hall of Justice nila. Kasi nga, inaasahan natin na since nandito na si Quiboloy, nabasa na yung kanyang warrant of arrest, mga kaso niya, ay posibleng humarap na siya sa ibang mga trial court dito sa QC, pati sa Pasig. Pero kasi ngayon, wala dito yung presensya ni Quiboloy at ang nagnakuha nga nating impormasyon, yung pagbalik pa lang ng warrants yung isinagawa ngayong araw. So nanggaling tayo sa Camp Crame kung saan isinagawa kanina yung press con at iniharap nga dito itong si Pastor Apollo Quiboloy kasama yung apat na co-accused. Ito si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, Crescente Canada, Sylvia Semañez. Pero kasi ang naging question natin dito, nakatakip talaga yung mukha nila, lalong-lalo na dito kay Pastor Quiboloy. Kaya hindi rin natin ma-identify kung siya ba talaga itong ibinyahe mula Davao. So far, kinumpirma nga talaga at nakita na rin natin na nandito na nga raw sila. Nagkaroon kasi ng negotiation. Bandang 1 p.m. din, nagbigay ng ultimatum ang pulisya na dapat within 24 hours, sumuko na itong si Quiboloy kung hindi baka magkaroon pa raw ng gulo. At yun nga, nangyari, sumuko at bumigay na itong si Quiboloy sa presensya ng pulisya. Pero yun nga yung sinasabi rin naman ng kampo ng KOJC o ni Quiboloy, na sa AFP raw sumuko itong si Quiboloy, specifically doon sa Intelligence Service, the Armed Forces of the Philippines. Pero nasabi naman nila DILG Secretary Benhur Abalos sa kanila General Torre, pati ni General Marbil, na whether or not pag-uusapan dito yung pag-surrender, kung naaresto ba, at the end of the day, doon pa rin daw mahahantong ang sitwasyon. Dahil unang-una, napalibutan na raw sila doon sa paligid. Doon kasi sa Bible School na tunton itong si Quiboloy. So, ang iba kasi yung minamatan nila, yung katedral, yung JMC, yung Jose Maria College sa ilalim pa nga ng lupa. Pero doon daw sa Bible School nila ito natunton. At yun nga, nadaan sa usapan na may nagbigay lang ng ilang negotiation at kondisyon na number one, yung makasakay nga doon sa isang flight o yung gamit yung government plane. At yung pangalawang naging kondisyon nga raw ay wag daw iharap o wag magpapakita yung muka ni General Torre dito kay Quiboloy. So sa ngayon din na nabalitaan din natin mula kay Attorney Israelito Torion na nag-file na raw sila nag-file na rin daw sila ng motion para magkaroon ng house arrest itong si Quiboloy dahil sa katandaan niya. Meron din inihain na motion itong kampo ni Quiboloy na transfer of custody mula PNP patungo sa AFP dahil daw nakita nilang banta sa seguridad yung presensya ng pulisya. And so far, pagkatapos ng press con kanina, hindi na rin natin ulit nahagilap itong si Quiboloy kasama yung apat pa niyang co-accused. Papo, Mamo? Medyo nasagot mo naman yung tanong tungkol dun sa bakit nakatakip yung mukha. Kasi siyempre hindi natin maalis ang pagdududa ng mga kababayan natin. Baka hindi si Quiboloy talaga yung hinarap na yan. Baka ibang tao yan. So how can we be sure na siya talaga yung kaninang iniharap sa press conference? Totoo yan, Papo. Meron nga mga nabumubulong agad mula sa kawani ng media na yung mukha, yung maskara, yung salamin, baka nga pwedeng matanggal muna. Pero nung sinabi na medyo hindi tayo napansin ang ginawa na lang, binigkas yung pangalan ng bawat isa na nagpe-presenta sa harapan ng media. So nabanggit yung pangalan ni Quiboloy, nila Canada. So yun yung pinaka naging guarantee pa lang natin so far. Even lash din kasi kanina nila DILG Secretary Benhur Abalos, sila Torre, tsaka ni Marbil, yung ilang mga shots ng nakuha noong nagkaroon ng mugshot tsaka fingerprinting, booking and documentation itong co-accused pati si Quiboloy. Pero so far, humihingi pa rin tayo ng kopya kung pwede tayo makakuha ng litrato ng mugshot mismo ni Quiboloy para rin masilip natin kung totoo bang sila itong natunton. So hindi pinakita yung mugshot? Sinabi lang na may mugshot? May pinakita pero kasi medyo blurred pa rin yung mga pagmumukha nila. Pero bukod doon, pinresenta rin naman yung 5, Quiboloy plus yung 4 na co-accused. Pero nandun lang sila, hindi tayo nakalapit. Hindi rin natin nakita talaga ng sobrang malapitan yung pagmumukha nitong 5 to. Kasi nga balot na balot sila. So may question pa rin tayo tinitignan na gustong masagot kung sila ba talaga itong 5 humarap sa atin. Siguro paliwanag lang natin, Merimon, right ba ng isang accused na wag ipakita yung mukha niya? Nako, yan din yung naging concern natin kasi nung si dismissed Pambantarlac Mayor Alice Go, nung natunto na rin siya at dinala na dito sa Kamaynilaan, nung nire-request din ng media kung pwede niya bang tanggalin yung maskara niya dahil nakatalikod din siya, nakatalikod siya sa media nun sa amin. Humarap lang siya pero yung maskara hindi niya tinanggal dahil ang sinasabi, baka raw yung karapatan niya ay malabag. Yun din yung sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos. Una-una,
wala daw siyang kasamang legal counsel. Si Alice Goeto. So hindi raw siya pwedeng gumalaw ng basta-basta or magsalita. So parang the principle is the same dito sa panig nila Kibuloy. Though hindi nga lang nagsalita sila sa Abalos tungkol doon literal sa pagtanggal ng maskara. Pero again, pinresenta lang sila as is kung paano natin sila nakita kanina. Oo, kasi kailangan malinawan yan sa publiko dahil marami mga balita, 'di ba, na inaharap sa press con yung mga accused, yung mga suspect sa krimen, pero wala naman takip yung mukha. Yeah. Tapos pwede mo nga bisitahin sa loob ng kulungan pwede mo interviewin In this case, syempre nagtataka rin tayo kung bakit nakatakip yung kanilang mga mukha, no? Sana man I would have helped kung kahit a few seconds lang just to show everyone na siya talaga to. Yung di ba ano ba naman yung ibabalang konti yung mga seconds or less than a minute, di ba? Oo. Bakit di ginawa? Kaya tuloy lahat di ba nagtataka. Nagdududa. Kung siya talaga yun. Nagdududa. Oo. Ngayon, yan kasi actually halos 2 minutes lang din talagang pinresenta sa harapan itong 5 Pagkatapos noon, umalis na rin talaga sila agad. So hindi na rin tayo nagkaroon ng opportunity na malapitan pa itong 5 pinresenta. Baka naman nadala dahil nagsiselfie kapag pinapakita yung mukha. Kaya tinakpan na lang. Pero yun a few seconds na gano'n, iganon. Kasi hindi si ka Alice na ko, makapag-selfie. Pinakita nila yung mukha, diba? Ba't si Alice ko pinakita yung mukha? So nadala na sila. Kaya ngayon Anyway, itong lugar, matagal ka nagbantay dito Alam ko, ikaw yung nag-cover dito sa area na to. Itong Bible School, walang underground to. Walang mga hidden, kumbaga tunnel dyan sa ilalim ng Bible School na yan. Nako, kiniklaim pa rin. Yan yung dati pala nung sinimula na actually 16 days na ang lumipas simula nung unang paghahanap dito kay Kibuloy sa compound. Hindi pa rin naman nawawala sa usapan yung mga bunker o yung mga basement na nasa ilalim na ng lupa. Pero kanina kasi wala nang ibang operational details na isiniwalat sa atin itong sila Marbil, si Torre, even si Abalos. Basta ang sinasabi nila, nasa kustodiyan na ng pulisya itong si Kibuloy, tuloy-tuloy na raw yung paghanap nga ng hustisya, lalong-lalo na pagdating sa kanyang mga kaso. Oo. Hindi talaga wala sa radar nila nung una to, no? Itong Bible School dahil sa laki nga ng compound, no? Sa iba sila nakakonsentrate. Marami silang minamatang lugar. Actually, kagabi kasi si PNP spokesperson, si Colonel Jean Fajardo, may nabanggit siya na mayroong particular building daw na papasukin yung pulisya kung sakaling hindi bibigay doon sa 24-hour na ultimatum itong si Kibuloy. Pero hindi kasi na-specify kung alin ba ito. So hindi natin alam kung ang tinutukoy ba nila yung Bible School na sinasabing doon natunton itong si Kibuloy o baka may iba pang building in particular sa loob ng compound. Pero so far, ang malinaw pa lang sa ngayon, doon sa Bible School nahanap, pero hindi sa atin tinukoy, in-specify kung sa ilalim ba, kung may bunker ba, o so, kung saang lupalop man ng Bible School nahanap itong si Kibuloy. Oo, okay. So, linawin natin, doon sa sinabi mo kanina, sumuko ito, no? Kasi binigyan ng ultimatum. Ang nagkaroon kasi ng confusion doon sa text ni Abalos, sabi niya nahuli. So nagre-react ngayon yung kampo ni Kibuloy, hindi siya nahuli. Kumbaga sumuko siya sa AFP. Ano ba talagang tunay na storya, Marymon? Yes, Papu Mamu, kanina rin na sinabi ni Abalos na yung usapin daw whether or not sumuko raw ba, na-aresto raw ba itong si Kibuloy, doon pa rin daw kasi mahahantong yung sitwasyon. Dahil napalibutan sila, nag-deploy parang nasa 500 sa isang pwesto, another 500 na pulisya sa isa pang banda. Parang wala na raw ibang patutunguhan yung sitwasyon, kundi bumibigay na sa kustodiya ng pulisya itong si Kibuloy. So hindi naging ganun kaklaro rin talaga kung dinebunk nila, kung nag-surrender ba talaga o nag-aresto ba talaga. Basta ang sinabi nila, at the end of the day, doon mauuwi na, makukup na itong si Kibuloy. Saka naalala ko rin, Marymon, ang condition daw ni Kibuloy nung una, ito narinig ko, no, parang susuko siya kapag hindi siya i-extradite sa Amerika. Anong naging statement nila dyan? Yung pagdating sa mga kaso niya sa US, may plano ba na padala siya sa Amerika para doon niya harapin yung kanyang mga kaso? Ayon kasi kanina kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inaasahan daw na baka mag-file na for extradition ng request na ng Estados Unidos itong si Kibuloy dahil nga may sex trafficking cases din siya sa Amerika. Pero kasi yung nasabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa raw ito sa usapin. Kaya inaantabayanan natin kung ano na nga ba yung susunod na hakbang kung magkakaroon ng extradition dito kay Kibuloy. Pero so far, doon naman sa panig na ni Kibuloy, meron silang final na motion para nga sa house arrest, tsaka transfer of custody mula sa PNP. So yun yung titingnan natin kung ano na ba yung sunod na hakbangin na gagawin nila.
at kung paano raw nila haharapin ngayon itong possible na extradition. Kasi ang sinabi pa lang ni Attorney Israelito Torion, bukod doon sa mga final nila na motion, haharapin na raw nila yung mga kaso ni Quiboloy sa mga regional trial court. For example, dito sa Quezon City, 2 kaso to, child abuse at sexual abuse. Doon naman sa Pasig Regional Trial Court, yung kaso doon ni Quiboloy ay yun sa qualified trafficking. So hihintayin natin yung progreso kung paano nga ba yung pagharap nila sa mga kaso na ito. Pero again, dito sa trial court sa Quezon City, wala pa si Quiboloy at inaasahan natin na anytime this week, baka magkaroon na ng pagharap sa korte. Alright.